Magulang, dapat pakinggan at panoorin mabuti itong balitang ito. Babala po ito sa mga estudyante. Huwag kayo basta-basta iinom ng gamot na inaalok ng mga taong hindi nyo kilala. Sa Maynila, ilang estudyante ang nahay sa gamot na Valium na ibinebenta raw sa kanila sa loob mismo ng eskwelahan. Si JP Soriano, naka-Alerto 24 Studio. Tulala, nangihina at parang lango. Ganito raw ang itsura ng 14 na taong gulang na babaeng high school student na itago natin sa pangalang Jenny. Pag-uwi niya galing eskwela kahapon, ayon sa kanyang ina, di rin daw siya makausap ng matino. Kaya kinabahan na ang ina ni Jenny at dinala na siya sa ospital. Doon na raw umamin si Jenny na uminom daw siya ng gamot na Valium o 10 daw kung tawagin nila. Kinausap ko siya, sabi ko, hindi ka lasing, sabog ka. Kinabahan ako sa mother, di ba? Bakit kayo kinabahan? Hindi mo alam kung baka nung that time na wala pa siya sa bahay, baka may iba pang nangyari pa eh. Kwento ni Jenny sa GMA News. Nasa loob daw sila ng kanilang eskwelahan sa may Santa Cruz, Manila. Nang lapitan sila ng isang lalaking di naman daw estudyante ng school at inalok siya ng tinatawag na 10. Uso na raw ang paggamit ng Valium o 10 ayon kay Jenny sa kanyang kaeskwela. Kaya naengganyo siya na subukan ito. Nakapagtira siya ng isang piraso at kinumpirma ng Manila City Health Office na Valium nga ito nagawa sa ibang bansa. May tumawag po sa akin na lalaki. Sabi niya, "Oy, lika dito." Ko, bakit? Ito inumin mo, nandi ka tinatamad sa classroom niyo. Ang pinsan ni Jenny at kaeskwela niya, inalok din daw ng 10 pero bago pa man daw nila ito subukan, nakita na nila ang epekto nito kay Jenny. Inisip ko baka na-overdose na po siya sa ininom niya. Natatakot lang po siya sabihin. Kanina, dumulog sa DSWD ang ina ni Jenny. Naghain din ng affidavits ang ilan pang estudyante na nabentahan umano ng Valium. Pinuntahan ng DSWD Manila kasamang MPD ang eskwelahan para i-entrap sana ang nasabing nagbebenta ng Valium. Pero habang naghihintay kami, natyempohan namin ang pag-aaway ng dalawang babaeng ito. Dahil sa gulo, tila nabulabog ang operasyon at di na nakita ng otoridad ang sinasabing nagbebenta ng Valium. Kaya ipinaalam na lang ng DSWD sa principal ng public high school na ito ang sinasabing bentahan ng Valium sa loob ng paaralan. Nagulat ang principal sa balita. Yan ay dapat namin talagang imbestigahan ng matindi. Kasi kung totoo yan na meron ganun, dapat talaga naming alamin. Ang DSWD Manila, pinag-iingat ngayon ng mga estudyante at pinayuhan ng mga magulang na bantayan ang mga anak at sabihan na huwag tatanggap ng kahit anong gamot o bagay sa di nila kakilala. Na ipapasok ng mga ilang mag-aaral, ibinibigay sa mga kaeskwela, siguro ibinibigay nila sa una, pero pagka nakita yung tama na maganda, saka ibinebenta ngayon. Ang Valium ay isang prescription drugs. Ibig sabihin, dapat may reseta bago makabili nito dahil pwede itong maging addictive. Karaniwan itong ginagamit na pampakalma. Kung sakasakali po na magkakaroon po ng uminom po siya ng ilang pirasong tabletas, posible po na makamatay. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Ngayong araw na ang huling ensayo sa Pilipinas ng Philippine Ascals para sa kanilang laban kontra Kuwait. Bukas po ay pupunta na sila sa Bahrain para magsanay namang maglaro sa mainit na temperatura. Nakatutok si Ian Cruz. Mataas ang sikat ng araw sa last day ng training ng Philippine Ascals sa bansa. Iba't ibang drills ang ginawa ng Pinoy Booters. Kasama nagsanay ng Ascals ang mga miyembro ng Under-23 category ng Philippine National Team Pool. Maganda ang panahon ngayon at tamang-tama ito sa huling araw ng ensayo ng Philippine Ascals dito sa bansa. Ang lahat daw ng kanila natutunan dito ay babaunin nila sa training camp pa Bahrain para mas maganda ang tsansa nilang manalo laban sa Kuwait. Bukas na ang alis ng Ascals patungong Bahrain bilang paghanda sa laban nila ng Al Azraq o the Blue Team ng Kuwait sa July 23. Sa Bahrain inaasahang makakasama ang iba pang Filipino foreign players na di nakapag-training sa Pilipinas. Pero sabi ng kanilang head coach, sa Kuwait lang daw lubos na makukumpleto ang Ascals. Bahrain will be the ultimate test and even we don't have the full squad together. The full squad will be in Kuwait on the 20th. We have to work on our game in general. Yung team effort kailangan nandyan, tapos yung 100% ng mga striker natin. Ang striker na si Phil Yang Hasban, pinagagaling na lang daw ang hamstring injury. Mataas daw ang respeto niya sa Kuwait na kahapon lang ay ginapi ang Iraq sa score na 2-0. Magaling sila. So yeah, I mean, it will be a challenge for us and sana manalo tayo. Pero
Yung goal namin is not to lose sa Kuwait, yes. Tapos babalik kami dito. Tapos manalo dito sa Pilipinas. Humigit kumulang 50 degrees Celsius ang temperatura sa Kuwait kung Hulyo. Buti na lang daw, gabi ang laro. Thank goodness it's an evening kickoff where it's going to be a lot cooler. I'm not sure how much cooler it's going to be, but we just have to everyone has to put in effort, treat training like a match game really, because that's the only way you can prepare for games like these. Isa sa mahusay na team, di lang sa Gulf region kundi sa buong Asia ang Kuwait. Katunayan, isa nga sa manlalaro nila, binansagang Arab Ronaldinho, sunod sa pangalan ng Brazilian international football superstar. Hindi niya naman kaya siguro yung 11 kung siya lang mag-isa. Siyempre, laban. Kung meron silang ganun, siyempre, kailangan i-challenge natin sila. Sasandal din daw ang Ascal sa suporta ng libu-libong Pinoy sa Kuwait para di sila madehado sa cheering ng home crowd doon. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa unang pagkakataon, magpapatayo po ng mga classroom ang GMA Kapuso Foundation para sa isang high school sa Camarines Sur. Tunghayan po ninyo ang kwento ng buhay ng mga mag-aaral doon sa liblib na barangay sa San Jose. Nakatanggap ang GMA Kapuso Foundation ng isang liham mula sa isang guro sa Camarines Sur. Nandito pa rin po ang puso ko. 30 po ang na-aksidente na estudyante ng Maangas High School na kung saan taga rito po sa barangay po namin. Yun po ang dahilan kung bakit po nag-put up sila ng pansamantalang school. Isa sa 30 estudyante na naaksidente, si Hyra. Sumakay po kami sa jeep. Mga estudyante po kami. Madami po kami. Tapos yung paakyat na po yung jeep sa may bigla lang pong pumutok sa jeep. Tapos umaatras po yung bilis. Tapos nahulog po kami dun. Kaya nagdesisyon ang barangay at ang mga magulang dito na magpatayo ng paaralan sa loob ng kanilang barangay. Ngunit, dahil sa kakulangan ng pondo, ang bubong pinagtagpi-tagping nipa at ang sahig hindi sementado. Isa lang ang paaralan na ito sa mabibiyaan ng mga bagong classroom mula sa nalikom ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay. Dahil dito, patuloy pa rin gumagawa ang GMA Kapuso Foundation ng mga paraan para maipagpatuloy ang layunin ito ng Kapuso School Development Project. Patuloy pa rin ang online auction ng mga gamit ng inyong mga paboritong celebrities sa eBay. Tulad ni Rich na Fanny Regine, 3 gowns lang naman ang kanyang nabili mula sa pagbibid sa eBay. Alam ko naman po na yung sa pagbili ko na yan is sobrang worth naman po kasi yung pera na yun mapupunta po dun sa mga bata na ipapatayo ng foundation para sa school na yun. Willing pa rin ako magbid hanggang may gusto akong gowns, Reggie. Marami pang items ang naghihintay na mapa sa inyo. I'd like to invite all of you viewers, mga kapuso, to join and to support the relaunch of this Ukay-Ukay. To other celebrities, baka gusto nyo rin tumulong sa very worthy cause na ito ng GMA Kapuso Foundation. Baka meron kayong mga gamit nyo dyan sa bahay nyo na kaya nyo naman bitiwan at i-let go para i-donate. Tama po ang narinig ninyo. Patuloy pa rin ang online auction ng mga celebrity items sa eBay. At katulad ni Rich, maaari pa rin kayong makatulong na makapagpatayo ng mga silid-aralan. Mag-log on lamang sa www.ebay.ph/ukay-ukay para sa inyong mga minimiting celebrity items. Samantala, sa mga celebrities po naman na nais magbahagi ng kanilang mga espesyal na gamit, magsadya lamang po makipag-ugnayan sa aming tanggapan o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Video na yan, patok ngayon sa internet. Maghihinang itik, hinampas ng hangin, oh. Ang ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, pinarangalan sa ESPY Award sa Amerika. Bigaya ng tiket para sa programa dito sa GMA na Many
o money, many prizes, talaga namang dinubog. Papakita namin sa inyo sa pagpapatuloy ng 24 oras.